kakarating lang namin nila Daddy Marco na grocery kami tapos ano pagka-uwi namin may masamang balita. Namatay na yung bayaw ko. Namatay na, hindi na kinaya. Naiyak ako. Yun si Daddy Marco. Naiyak din si Daddy Marco. Pupunta kami ngayon doon sa hospital. Pero ano ako niyo mo? Kaya nagpalala ako na dumabulado kay kinakami ang pagluto. Okay, sige. Pagkakulat ka ba na talagang sabaw? Hindi maganda pakiramdam ko kayo kasi maisip ko na ako. Yan, pagkarating ko, sabi ko bakit walang ilaw yung Christmas light. Sabi ni Papa na wala na daw yung bayaw ko na luha si Papa. Ako kasi ano lakad to, positive lang ako nga ay makakaya hindi mo makakaya kay. Ano isang nurse, okay daw, isang buwan na ano ba sa kabulan sobra yung bayaw ko. Kaya may istorya pagbukato naman pagtatry ng hus. Kay may anak kasi matagal isang ano sobra isang sobra buwan na nakaano lang siya ventilator kakano maging kuha gintry kanina kahapon. Nung isang araw tinatry nila tanggalin na para siya na lang magpusa maghinga hindi raw kaya. Dapat bibisita kami kasi malapit na lang yung hospital. Bibisita kami ni Daddy Marco kaya lang Daddy Marco may ubo pa. Tapos baka maawaan yung bayaw ko kasi nasa ICU tapos ako nga nabisi rin kami. What's that? Magpapas ko pa naman mama. Magpapas ko ba lagi ka? Magpapas mo. Maglalabang ko na tiyan. Tapos hindi pa tinulungan nung ano. Parang kay Richard, itawagan ko kanina. Bahay na pinagtrabahuan niya. Ayaw siyang tulungan. Pupunta kami sa hospital. Sabi ni Daddy Marco, gusto niya raw makita yung bayaw ko. Bini-bini. Handat guard na ubos. Ayaw na. Diri pwede ko nung handi guard. Ano ba ba? Diri nga di pwede batahan. Wow. Hindi na. Adat guard, duduwat guard ganito. We all cried. Hindi na. Napagman. We all cried. We are very sorry, but Ayaw na. you need to be strong. You need to be strong. Ulit niya hul pala. Mga naman ka mang pumali. Kaya nagtapang Nandito na kami sa bahay. Hindi na ako nagtagal doon sa hospital mga kamamsi kasi hindi maganda yung pagkaramdam ko. Na ano ako nahihilo. Actually hindi talaga maganda yung pagkaramdam ko today. Pinilit ko lang kanina na umalis dahil nga kailangan namin mag-grocery tapos ano pa bagyo. Signal number 1 ata kami dito. Ayun, tapos pagdating namin tinatanong ko yung papa ko na bakit walang ilaw yung Christmas light namin kasi naglagay ako ng Christmas light sa front. Pinipilit ko. Eh ayun,
Sinabihan ako ni Papa na wala na yung bayaw ko. Dapat hindi ako sasabihan pa kasi nga pagod ako. Tsaka hindi maganda yung pakiramdam ko. Ayun, nabigla ako, nagulat, nagiiyak ako. Sabi ko kay Papa, dapat hindi muna ako sinabihan. Pero wala na, ganun talaga, di ba mga kabamsi? Malalaman at malalaman ko din naman yan na wala na yung bayaw ko. Mahirap. Dito kami matutulog. Ayan si Eli, oh. Pagkarating ko, tulog na. Si Daddy Marco kasi nauna siya umuwi dito. Naglakad lang siya. Kasi ako kailangan kong antayin muna yung kapatid ko doon. Dito kami matulog kasi si Daddy Marco. Para makatulog siya. Kasi naapektuhan din siya. Nag-iiyak din siya. Nagsindi siya ng kandila para sa bayaw ko. Talagang napalapit siya sa bayaw ko. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay. Namatayan ako ng pinsan ko, first cousin, mga first cousin, uncle ko. Pero ito, sa akin, mas masakit kasi kahit bayaw ko yan. Pamilya na yan sa amin eh. Hindi kami magkadugo ng bayaw ko, pero pamilya ko na yan. Malapit kami sa kanya. Lalo na nung pag-uwi ko rito, nagtagal siya dito sa bahay, mag-ayos-ayos. Kaya kahit ako saan lumingon, naalala ko yung bayaw ko dito sa bahay. Bukas maalala ko na naman yung bayaw ko. Alam na ng mga bata na nawala na yung Uncle Mooks nila. Hindi na ako pumasok doon eh. Hindi ko na kaya na makita yung bayaw ko. Yung si Marco na lang ang pumasok. Nagtagal si Daddy Marco doon. Ang hirap mga kamamsi pala. Ang hirap. Alam ko mahirap mawalan ng mahal sa buhay. Pero ito kasi talaga sa amin. Pamilya ba? Mahirap. Kanina pa ako nag-iyak-iyak. Kasi may picture ako dito ng bayaw ko tsaka yung ate ko. Kasi kasama bago kami nag-for good dito, nagbakasyon kami diba dito sa Pinas. Nagpunta kami sa isang beach dito, resort. Sinama namin yan sila. Kasi sila ang una kong sinasama kasi nga minsan lang yan sila maka-experience ng ganyan. Tuwang-tuwa yun yung bayaw ko. Mabait yung bayaw ko. May may pagkapasaway pero mabait yun. Joker, matatawa ka. Talagang lumaban yung bayaw ko. Halos isang buwan din lumaban. Multiple yung organ failure, multiple organ failure. Yun ang kinamatay niya mga kamamsi. Akala ko kasi okay na kasi nga sabi ng mama ko, tilanggal daw yung mga dito sa paa. Yung para sa sugat. Tapos sinalina ng dugo. Akala ko okay na. Yung pala, nag-give up. Talagang lumaban yung bayaw ko. Grabe kasi yung sa kanya nangyari mga kamamsi. Dito, lumubo yun eh. Dito, parang cobra. Tapos dito sa may liig dito ang laki ng hiwa kaya grabe. Tapos nagtanong ako dito sa kahapon kasi may dito nag-ayos sa bahay, yung electrician namin. Tinanong ko siya. Grabe daw yung nakakuryente sa bayaw ko. Sobrang lakas daw yun. Akala ko mag-survive siya kasi nakikita ko na lumalaban eh. Hindi pala. Ngayon medyo hindi maganda yung pakiramdam ko.
Inaasid tuloy ako sa tiyan, yung ano ko ba, yung tiyan ko. Malungkot, mga kamamsi. Kanina si Daddy Marco nag-iyak-iyak. Napalapit kasi siya sa bayaw ko na yun. Yun ang kanyang ano, bata-bata, madali niyang mautusan. Madaling mautusan yung bayaw ko. Kahit walang pera siya, basta nauutusan siya, ganun. Nung birthday ni Olivia, nagpunta siya, pero hindi siya pumasok, nasa likod lang. Sabi ko, bakit hindi pumasok? Kasi galing trabaho. Hindi na kami nagkita ng bayaw ko, bago siya na, aksidente. Mabuti na lang na binisita ko siya, nakita niya ako. Para hindi siya nagtampo sa akin ba na hindi ko siya binisita sa hospital. Pati si Daddy Marco binisita siya. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay, mga kamamsi. Ako, sobra akong apektado kahit bayaw ko lang siya, asawa siya ng kapatid ko. Sobra akong apektado kasi malapit kami. Ewan ko, yung mga, basta, malapit ako sa bayaw ko na yun. Siya ang aming madaling mautusan sa pag-ayos ng mga sira. Siya ang gumagawa. Naawa ako sa ate ko. Kasi nasa Samar yun eh. Actually, walang bantay. Nangyari lang mga 5. Actually, walang bantay sa bayaw ko. Si Papa pumunta lang doon para mag-check, magbisita. Nagkataon lang na nire-revive na yung bayaw ko. Kaya si Papa ang pinapasok doon. Ang ate ko nasa Samar. Umuwi muna kasi. Kasi maraming inasikaso. Tapos yung mga anak din niya, nag-aaral. Tapos kaninang umaga, nagpunta siya doon sa lugar kung saan na-aksidente yung bayaw ko. Inaasikaso niya eh. Kasi nga hindi nagbibigay ng tulong, ganyan, tulong pinansyal, kahit man lang pang bili ng gamot, ganyan. Nagbigay naman, pero maliit. Maliit talaga. Mabuti sana kung hindi mahal yung mga gamot, ganun. Kaya yun yung ate ko, ngayon lang na gabi. Dumating, patay na yung asawa niya, hindi na niya naabutan. Ngayon, hindi namin alam kung ano yung gagawin. Pero sabi ko, napag-usapan namin na i-cremate na lang yung bayaw ko para hindi na mas masakit pa sa ate ko. 'Di ba? At saka, alam ko na hindi rin magugustuhan ng bayaw ko na siya, lamayan siya, nasa siya, kabaong. Hindi rin niya magugustuhan yun. Kaya mas mabuti na lang din na i-cremate na lang. Pero hindi ko pa sure, mga kamam, siya kasi may din yun siya, pamilya. Pero ang alam ko, masusunod yung asawa, yung ate ko, di ba? Tsaka yung mga anak. Kaya malungkot kami. Ayan, may bagyo pa naman. At saka ngayon, anniversary ng Yolanda. Ngayon din namatay yung bayaw ko. Grabe talaga. Sa totoo lang, mahirap talaga itong isang buwan, sobra mahirap para sa amin talaga. Salitan sa pagbanta, yung mama ko, kami lahat talaga na-stress, ng problema sa nangyari sa bayaw ko. Although aksidente ang nangyari, pero masakit pa rin. Ayun, ang Daddy Marco magsabi sa akin na ang hirap daw ng buhay, life is unfair, ganun. Sabi ko, ganun talaga, Daddy Marco, mahirap talaga, lalo na pag mawalan ng mahal sa buhay, mahirap talaga, sobrang hirap. Ang Eli, namimiss niya yung Uncle Mooks niya. Ang tawag pa naman kay Eli, Baby Eli. Pag dumalating yan dito sa bahay, yung bayaw ko, Baby Eli. Baby Eli. Kasi yun, Joker yun eh. Sabi pa ni Daddy Marco, yun, Sunshine. Kasi,
Papatawanin ka, maraming mga joke, ganyan. Good vibes lang palagi yung bayaw ko na yun. Malungkot. 4 yung anak ng bayaw ko. Diyos ko. Kawawa yung mga anak. Sabi ko nun sa bayaw ko, nung pinuntahan ko siya, lumaban siya kasi nag-aantay yung mga anak niya. Si Ate Kim, tapos yung bunso nila na babae, nag-aantay sa kanya. Pero wala, hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya talaga. Grabe yung hirap na pinagdaanan ng bayaw ko. Gusto niyang mabuhay, pero wala na. Yung katawan niya nag-give up, mga kamamsi. Tinatry itong mga nakarang araw daw, tinatry. Tanggalin yung ventilator. Hindi raw kaya ng bayaw ko, mga kamamsi. Sobra 1 buwan na naka siya, ventilator. Nilipat na nga dati nasa dito. Bibig, sa baba, dito ba, sa baba. Nilipat na dito sa lieg, kasi nga, nahirapan na. Hindi pa lang matagal na transfer dito sa lieg yung ventilator ba, yung hose. Akala ko maging okay na. Wala. Nag-give up yung bayaw ko. Tapos ayun nga, tinatanggal yung ventilator, hindi raw kaya ng bayaw ko. Hindi raw makahinga. Masin lang yung nagpapaan sa kanya pala, nagpapabuhay. So ayun lang mga kamamsi, pasensya sa iyak-iyak ko kanina, talagang naapektuhan, malungkot na nabawasan kami sa pamilya namin. Magpapasko pa naman, pero ganun talaga ang buhay. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. I don't mind being gone on adventures for a while. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where